Pinalayas ng anak ang sariling ama sa bahay noong Pasko, ngunit mabigat ang singil ng buhay. Dumating si Carla sa bahay ni Isidro bandang kalagitnaan ng hapon, ilang araw bago ang Pasko, pumalakpak sa pamilyar na tarangkahan. Binuksan ni Isidro ang pinto na may pagod ng ngiti at sinabing hindi siya umaasang may bibisita. Pero ikinatuwa niyang makita siya. Pumasok si Carla habang nililibot ng tingin ang paligid. Napapansin ang payak na bahay na maayos at napakatahimik para sa panahong iyon ng taon at nagkomentong parang pareho pa rin ang lahat tulad noong nakaraang taon. Sumagot si Isidro na gusto niyang manatili sa ayos ang mga bagay dahil sa ganitong paraan ay mas hindi mukhang walang laman ang bahay. Umupo si Carla sa mesa at tinanong kung ano ang pakiramdam niya sa nalalapit na Pasko at walang paligoy-ligoy niyang sagot na nasanay na siyang ipagdiwang ang petsa ng mag-isa. Matapos ang ilang minutong mababaw na usapan, tinanong ni Carla ang paksang palaging nakabitin sa hangin at diretsahang nagtanong, "Hindi pa ba tumatawag si Mateo?" Umiwas ng tingin si Isidro at sumagot na hindi. Ipinaliwanag na ilang taon na ring hindi tumatawag ang anak sa panahong iyon. Sinabi niyang naiintindihan niya, may sarili na ang anak na pamilya at sariling buhay. At ayaw niyang maging sagabal. Tumutol si Carla, sinabing hindi naman siya sagabal, ama siya. At marahang sumagot si Isidro, "Ama lang ako noong magkasama pa kami sa iisang bahay. Nang umalis siya parang tumigil na rin ako sa pagiging ama." Nanahimik si Carla ng ilang segundo, hinayaang magpatuloy siya. Halos hindi namamalayan, nagsimulang magkwento si Isidro tungkol sa nakaraan. Sinabing mag-isa niyang pinalaki si Mateo matapos mamatay ang asawa, na napakabilis ng mga pangyayari at wala siyang panahong maramdaman ang lungkot tulad ng nararapat. Ikinuwento niyang nagtrabaho siya kung saan-saan, tumanggap ng dobleng shift at mga gabing kulang sa tulog para matiyak na makakapag-aral ang anak. "Nangako ako sa sarili ko na hindi niya mararamdaman ang kawalan ng ina sa anumang kaya kong punan." Sabi niya, matatag ang tinig ngunit may halong emosyon. Sinabi ni Carla na palagi niyang naririnig ang tungkol sa pagsisikap niya at kinumpirma ni Isidro na hindi siya kailanman nagreklamo dahil ginagawa niya iyon dahil sa pagmamahal. Nang maalala niya ang mga Pasko noon, tunay nang ngumiti si Isidro at sinabing payakman ay masaya. "Wala kaming luho pero puno ang mesa at masigla ang usapan," kwento niya. Naalalang tumutulong si Mateo sa pagdekorasyon ng bahay at nasasabik sa kahit ano. Sinabi ni Carla na makikita ang pagmamalaki sa mga mata niya kapag binabanggit ang anak at sumagot si Isidro na hindi kailanman nawala ang pagmamalaking iyon. Biglang nagbago ang tono nang banggitin niya ang pagtatapos. "Ako ang nagbayad ng buong kolehiyo." Ang makita siyang nakatoga ay parang nanalo ako ng gantimpala, sabi niya. Bago idugtong, pagkatapos noon, unti-unti siyang lumayo. Una, dahan-dahan, tapos tuluyan na. Tinanong ni Carla kung may naging pagtatalo o hindi pagkakaunawaan at sumagot si Isidro na wala. Walang away, walang sigawan, walang pintuang sinarhan ng malakas. Katahimikan ang meron, paliwanag niya. Sinasabing naging bihira ang mga tawag, pati ang mga dalaw hanggang sa tuluyang tumigil. Nilinaw niyang hindi siya kailanman humingi ng pera, hindi naningil ng tulong at nabubuhay lamang sa pensyon. "Nakakaraos ako. Palagi akong nakakaraos," sabi niya bago idagdag. "Hindi pera ang mabigat, ang masakit ay ang pagkalimot." Naalala ni Carla ang nakaraang Pasko at sinabi, "Kaya kita dinala sa bahay namin noong araw na yon. Hindi kita kayang iwan ulit dito ng mag-isa." Sumagot si Isidro na espesyal ang Paskong iyon at muling nagpasalamat. "Tinrato ako ni Teresa na parang kapamilya," sabi niya. Ngumiti si Carla at sinabing nagustuhan siya ng ina. Ilang ulit nitong binanggit kung gaano siya kaayos at katahimik. Nagpasalamat si Isidro, ngunit agad naging seryoso nang ilihis ni Carla ang usapan. "Pero ngayong taon sa tingin ko dapat may subukan kang iba," sabi niya. Kumunot ang noo ni Isidro at sumagot, "Ano bang kakaiba?" Diretsahan si Carla, "Pumunta ka at doon magpasko kay Mateo." Agad siyang tumugon. Sinabing hindi siya inimbitahan at hindi siya pupunta ng walang abiso. Matatag na sumagot si Carla, "Ama ka niya, hindi kailangan ng imbitasyon ng ama para sa Pasko." Bumuntong hininga si Isidro at sinabing ayaw niyang makaabala na iba na ang antas at realidad ng buhay ng anak. Sinabi ni Carla na baka hindi tumatawag si Mateo
dahil sa hiya, dahil matagal siyang nawala. Minsan, mas humahad lang ang pride kaysa sa kawalang pakialam, giit niya. Naging palaisip si Isidro at sinabing naisip na rin niya iyon. Ngunit napakalaki ng takot na makarinig ng pagtanggi. Nagpumilit si Carla, sinabing wala naman siyang mawawala. Kung hindi maganda ang mangyari, pareho pa rin ang lahat. Kung maganda, mababawi mo ang anak mo, sabi niya. Nanahimik si Isidro, nakatitig sa kanyang mga kamay hanggang sa amining araw-araw niyang namimiss ang anak, kahit nagkukunwari siyang ayos lang ang lahat. Gusto ko lang ulit na makaupo kasama siya kahit ilang minuto lang, pagtatapat niya. Pagkaalis ni Carla, lumabas ng bahay si Isidro na may pasya. Sa isang payak na tindahan, nagpaimprenta siya ng isang lumang litrato at ipinaliwanag na iyon ay para sa isang regalo. Nagkomento ang tindero na maganda ang larawan at sumagot si Isidro, "Iyan ang pamilya ko." Bumili siya ng simpleng frame, maingat na hinawakan ang bagay at dahan-dahang naglakad pa uwi. Nang ilapag ang frame sa mesa, tinitigan niya ang litrato ng ilang segundo at marahang sinabi, "Baka naaalala pa niya kami." Doon, mag-isa sa payak na bahay na iyon, nagsimulang mag-anyong-anyo ang pag-asa sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Maagang nagising si Isidro sa araw ng Pasko bago pa tuluyang sumikat ang araw. Umupo siya sa kama ng ilang minuto, humihinga ng malalim na para bang naghahanda sa isang bagay na maaring magbago ng lahat o wala ring mabago. Dahan-dahan siyang tumayo, naligo ng kalmado at pinili ang pinakamahusay na damit na mayroon siya. Isang kamisetang maingat na plantsado at isang sapatos na tanging sa mga espesyal na okasyon lang ginagamit. Habang nagbibihis, tumingin siya sa nakabalot na frame sa mesa at pabulong na sinabi sa sarili na hindi iyon enggrande pero galing sa puso. Marahang sinabi, "Isang alaala lang ito, pero ito ang kwento namin." Kinuha niya ang telepono at tumawag ng taxi. Malinaw na ipinaliwanag ang address. Ipinakitang palagi niyang alam kung saan nakatira ang anak kahit hindi pa siya kailanman nakapunta roon. Sa buong biyahe, nakatanaw si Isidro sa kalsada mula sa bintana, pilit kinokontrol ang kaba. Naisip niya kung ilang ulit niyang inisip ang pagbisitang iyon at kung ilang beses din siyang umatras. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay, ilang segundo siyang nag-atubiling bumaba. Malaki at kahanga-hanga ang bahay, maliwanag dahil sa maayos na pagkakalagay ng mga ilaw ng Pasko. May mga sasakyang nakaparada at mga boses na nagmumula sa loob. Binayaran ni Isidro ang taksi, hinawakan ang regalo gamit ang dalawang kamay at naglakad patungo sa gate. Pagpindot niya sa doorbell, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ilang segundo lang ang lumipas at binuksan ni Mateo ang pinto. Ang ngiting nasa kanyang mukha ay agad na nawala nang makilala niya ang ama. Natigilan siya sandali, halatang nagulat at mahina ngunit pigil ang tinig na nagsabi, "Tatay, ano ang ginagawa ninyo rito?" Sinubukan ni Isidro na ngumiti at maingat na sumagot, "Maligayang Pasko, anak. Nandito lang ako para makita ka." Mabilis na sumulyap si Mateo sa loob ng bahay. Sa kamuling tumingin kay Isidro, halatang hindi komportable. Hindi niya inanyayahang pumasok ang ama. Sa halip, binuksan lang niya ng kaunti ang pinto. Ipinapakita ang salas na puno ng dekorasyon at mga tao na para bang babala iyon. Pinuri ni Isidro ang anak, sinabing mukhang maayos ito, maganda ang bahay, at sinabi ring masaya siyang makita kung hanggang saan na ito narating. Matipid ang tugon ni Mateo, "Hindi ito magandang oras, abala ako." Kalmadong nagpumilit si Isidro, sinabing hindi siya magtatagal at may ibibigay lang. Bumuntong hininga si Mateo at sumagot, "Hindi kayo dapat dumating ng walang abiso." Ipinaliwanag ni Isidro na ayaw niyang makaabala pero inakala niyang magandang pagkakataon ang Pasko. Sumagot si Mateo habang tumitingin sa paligid, tila ipinapaliwanag sa sarili, "Nagbago na ang mga bagay, iba na ang buhay ko ngayon." Hindi binigyan ng pagkakataon ng ama na lumapit at nagpatuloy si Mateo sa pagsasalita. Sinasabing hindi nababagay kay Isidro ang lugar na iyon, na ang mga taong naroon ay mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan ng kanyang asawa, mga taong nasa ibang antas. Malamig niyang sinabi, "Hindi ko pwedeng paghaluin ang mga bagay na ito. Nasa likod na ang nakaraan.
Tahimik na nakinig si Isidro, mas mahigpit ang hawak sa regalo at sumagot sa matatag ngunit malungkot na tinig, "Hindi ako naparito para pag-usapan ng nakaraan, nandito ako para sa atin." Umiwas ng tingin si Mateo at sinabi, "Wala na iyon, sobrang abala ako, tatay." Inilahad ni Isidro ang regalo at ipinaliwanag, "Larawan lang natin ito noong buo pa tayo bilang pamilya. Akala ko magugustuhan mo." Kinuha ni Mateo ang pakete nang walang ipinakitang emosyon at sumagot, "Salamat, pero hindi na kailangan." Sinubukan pa ni Isidro, sinabing miss niya ang anak at nais niyang muling mapalapit kahit paunti-unti. Pinutol siya ni Mateo at mariing sinabi, "Hindi iyon mangyayari. Wala akong oras para sa ganitong mga bagay ngayon." Unti-unti niyang isinara ang pinto habang sinasabi, "Sana maintindihan ninyo." Bago tuluyang magsara ang pinto, halos nagmamakaawa ang tinig ni Isidro. "Gusto ko lang sanang ipagdiwang ang Pasko kasama ka." Walang pagtaas ng boses na sumagot si Mateo, "Hindi ito ang lugar ninyo." Pagkatapos ay tuluyang nagsara ang pinto, iniwan si Isidro sa labas. Yakap ang katahimikan at bigat ng pagtanggi. Ilang segundo siyang nanatiling nakatayo roon, nakatitig sa saradong kahoy na pinto. Pilit inuunawa ang nangyari. Tumalikod si Isidro at dahan-dahang naglakad patungo sa kalsada, mabigat ang mga binti. Tumawag siya ng isa pang taksi at pagpasok sa sasakyan ay hiniling na umuwi. Sa biyahe, tinitingnan niya ang mga ilaw ng Pasko na nakakalat sa lungsod, lahat ay tila napakalayo. Pabulong niyang sinabi sa sarili na baka nagkamali siya, na baka masyado siyang naghintay o masyadong umasa sa anak. Pagdating sa bahay, tahimik siyang pumasok, isinabit ang Amerikana sa upuan at naupo sa mesa. Tumunog ang telepono ng ilang beses pero hindi niya sinagot. Naisip niya si Carla at ang paanyaya nitong ipagdiwang ang Pasko sa bahay nito. Ngunit nanaig ang hiya. Mahinang sinabi niya, "Wala akong maipapakita. Wala akong lakas ng loob na magpakita ng ganito." Pumunta siya sa kusina, binuksan ang halos walang laman na refrigerator at isinara rin agad. Naupo siya sa salas na nakabukas ang telebisyon para lang basagin ang katahimikan, ngunit wala siyang pinapansin. Habang lumalalim ang gabi, nanatili roon si Isidro mag-isa. Nakatingin sa espasyong kinaroroonan ng larawan, ilang oras lang ang nakalipas. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na kahit papaano ay sinubukan niya na hindi niya masasabing wala siyang ginawa. Gayunman mas malaki ang kawalan kaysa sa mga nagdaang taon. Malalim siyang huminga, isinandal ang ulo sa sandalan ng upuan at mahina niyang sinabi, may halong sakit at pagtanggap, "Maligayang Pasko, anak," bago patayin ang ilaw at tapusin ang isa na namang gabing dapat sana'y naging iba. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating si Carla sa bahay ni Isidro. Pumapalakpak sa gate na may halong pananabik na hindi niya itinago. Nang buksan niya ang pinto, halatang pagod siya. Bagsak ang mukha at malalim ang mga mata, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti nang makita siya. Pumasok si Carla at nagtanong kung ayos lang siya at kung nakapagpahinga ba siya matapos ang nakaraang gabi. Mabilis na sumagot si Isidro bago pa siya makapagtanong ng mas diretsyo, sinabing, "Maayos ang lahat. Nakapasko ako kasama si Mateo." "Oo." Tahimik lang. Saglit na tumigil si Carla, halatang gumaan ang loob, at sinabing masaya siyang marinig iyon. "Akala ko nandoon ka, pero aaminin kong hinanap kita. Ilang beses nagtanong si Teresa tungkol sa iyo, na pag-usapan ka ng buong pamilya." Tumango si Isidro, umiwas ng tingin at idinagdag, "Simple lang ang lahat pero maganda." Nagsimulang magkwento si Carla kung gaano kabakante ang bahay nila nang wala siya. Sinabing hindi pareho ang pakiramdam ng Pasko at tahimik lang na sumasang-ayon si Isidro, iniiwasan ang mga detalye. Nang tanungin siya kung nagustuhan ba niya ang bagong bahay ng anak, maikli ang sagot niya, sinabing malaki, maganda at halatang maayos ang kalagayan ng anak. Ngumiti si Carla at sinabing lagi niyang pinaniwalaan na makabubuti sa kanya ang muling pagkikitang iyon. Sumagot lang si Isidro, "Kailangan ko iyon," na parang gustong tapusin ang usapan. Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa dibdib, mas hirap ang paghinga. Napansin iyon ni Carla at nagtanong kung ayos lang ang pakiramdam niya. Sumagot si Isidro na pagod lang yon, sabay sabing, "Dumarating na ang edad." Ilang minuto ang lumipas,
lalo pang lumala ang hindi magandang pakiramdam. Naupo si Isidro nang may hirap, pinagpapawisan ng malamig at napansin ni Carla na may mali. Mas matatag ang tono ng tanungin niya. Isidro, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sinubukan niyang sumagot ngunit mahina ang boses na lumabas nagsasabing matinding sakit, ayaw humupa. Mabilis na tumayo si Carla at sinabing hihingi siya ng tulong. Habang sinusubukan naman niyang ipaliit ang sitwasyon, hindi na kailangan. Lilipas din ito. Hindi siya pinansin ni Carla at kinuha ang telepono. Sinasabi ng malakas na tatawag siya ng ambulansya dahil hindi iyon normal. Habang naghihintay, hinawakan niya ang kamay ni Isidro at hiniling na huminga siya ng dahan-dahan. Paulit-ulit na sinasabing magiging maayos din ang lahat. Mabilis dumating ang ambulansya at si Isidro ay dinala agad ng may pagmamadali. Sinamahan ni Carla ang buong biyahe. Kinakausap siya tuwing may pagkakataon sinasabing nariyan lang siya at hindi niya siya iiwan. Sa ospital habang inaasikaso siya ng mga doktor, nanatili si Carla sa labas. Halatang nanginginig, paulit-ulit na sinasabi sa sarili na kailangan niyang maging maayos, na marami pa siyang dapat mabuhay at maranasan. Mabigat ang tensyon, may mga profesional na pabalik-balik habang naghihintay siya ng kahit anong balita. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nasa bahay si Mateo, nakaupo sa sala kasama si Helena sa isang tila normal na kalagayan. Nagkomento si Helena tungkol sa nagdaang gabi, sinasabing maganda ang handaan pero napansin niyang kakaiba ang asawa niya sa ilang sandali. Sumagot si Mateo na pagod lang siya, sinasabing maraming tao, maraming usapan. Tumayo si Helena para ayusin ang ilang bagay at napansin ang isang regalong hindi pa nabubuksan sa ibabaw ng isang kasangkapan. Kinuha niya ang pakete at nagtanong, "Kanino to?" Walang siglang sumagot si Mateo. "Dinala yan ng tatay ko." Nagulat si Helena at nagtanong kung bakit hindi pa ito nabubuksan. Nagkibit balikat si Mateo at sumagot, "Hindi ko nakita ang dahilan." Binuksan ni Helena ang regalo roon mismo at nang makita ang kuwadro na may lumang litrato, nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, sinabi niya ng tapat, "Ang ganda ng larawang to." Naging tensyonado si Mateo, pinagmamasdan siya mula sa malayo. Mas inusisa ni Helena ang imahe at nagtanong, "Ikaw ba tong sanggol?" Tumango si Mateo at sumagot, "Ako yan." Sinabi ni Helena na ang babae sa litrato ay tiyak na ang ina niya at nagtanong kung sino ang lalaking nasa tabi. Mahinang sumagot si Mateo, "Ang tatay ko." Kumunot ang noo ni Helena, nalito at nagsabi, "Pero hindi mo ba sinabi sa akin na patay na rin siya?" Natagalan bago sumagot si Mateo at sa bigat ng katahimikan, napilitan siyang sabihin, "Ayokong pag-usapan yon." Maingat na hinawakan ni Helena ang kwadro at nagkomento na sana'y nakilala niya ang pamilyang iyon, sinasabing ang larawan ay nagpapakita ng pagkakaisa at kasimplehan. Tinanong niya kung bakit hindi kailanman nagsasalita si Mateo tungkol sa ama at kung bakit itinago niya iyon. May hindi komportableng tono ang sagot ni Mateo, "Isang nakaraan na ayokong ihalo sa buhay ko ngayon." Sumagot si Helena na hindi niya maintindihan kung paano kayang burahin ng isang tao ang sariling kasaysayan at sinabi niyang may ipinapakitang maganda ang larawang iyon. Umiwas ng tingin si Mateo at sumagot, "Hindi ganoon kasimple ang mga bagay." Bago pa lumalim ang usapan, tumunog ang telepono ni Helena. Sinagot niya ito at sa loob ng ilang segundo, tuluyang nagbago ang kanyang anyo. Ibinaba niya ang tawag at nagmamadaling nagsabi na kailangan niyang pumunta agad sa ospital. Ipinaliwanag, "Tinawag ako para sa isang agarang operasyon." Tinanong ni Mateo kung malubha ba iyon at sumagot lamang siya na kailangan na niyang umalis ngayon din. Kinuha niya ang bag, hinalikan ng mabilis ang asawa at umalis ng nagmamadali. Iniwan si Mateo na mag-isa sa sala. Nakatitig si Mateo sa kwadro sa ibabaw ng mesa ng ilang segundo, halatang nababagabag. Lumapit siya, mas pinagmasdan ang litrato at sa unang pagkakataon, tila naramdaman niya ang bigat ng ginawa niya. Ibinulong niya sa sarili na hindi iyon naging madali, na kailangan niyang protektahan ang sarili. Ngunit tila sinasalungat ng imahe ang lahat ng mga dahilan na binuo niya sa paglipas ng mga taon. Ang katahimikan ng bahay ay taliwas sa ospital na puno ng galaw, kung saan pilit na nananatiling gising si Isidro
Habang naghihintay si Carla ng balita, nagdarasal na ang kasinungalingang sinabi niya noong umaga ay hindi ang huling bagay na narinig nito mula sa kanya. Dumating si Helena sa ospital habang inaayos pa ang buhok. Mabilis na naglalakad sa mga pasilyo habang binabasa ang impormasyon sa elektronikong talaan. Hindi agad umagaw ng pansin ang pangalan ng pasyente, ngunit nang pumasok siya sa silid ng paghahanda at makita ang mukha ng lalaking nakahiga, parang nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit, mas pinagmasdan at halos hindi na malayang ibinulong. Hindi maaari. Bumalik ng buo sa kanyang isip ang imahe ng kuwadro, ang lumang litrato, ang lalaking katabi ng babae at ng sanggol, eksaktong kapareho ng mukhang ngayon ay maputla sa harap niya. May isang propesyonal na nagtanong kung ayos lang siya, at automatikong sumagot si Helena na oo, ngunit masyadong malakas ang tibok ng kanyang puso para baliwalain. Sa gitna ng mga paghahanda, pinanatili ni Helena ang focus sa proseso. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na sa sandaling iyon, isa lamang siyang pasyente. Gayunman, halata ang tensyon sa bawat kilos. Habang isinusuot niya ang mga guwantes, narinig niyang may nagsabing dumating ang lalaki na may kasamang isang napakalapit na kapitbahay at lalo nitong pinatindi ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Bago pumasok sa silid operasyon, muling tumingin si Helena sa mukha ni Isidro at pabulong na nagsabi, "Laban lang." Nagsimula ang operasyon, mahaba at maselan, na humiling ng buong konsentrasyon na kaya niyang ibigay na para bang naglaho ang mundo sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras, nasa labas na ng silid, maingat na tinanggal ni Helena ang mga guwantes, huminga ng malalim at narinig ang kumpirmasyon na naging matagumpay ang pamamaraan. Agad niyang naramdaman ang ginhawa, ngunit kasabay nito ay dumating ang isang bigat na emosyonal na mahirap ipaliwanag. Paglabas niya sa lugar ng paghihintay, nakita niya si Carla na nakaupo, magkahawak ang mga kamay at puno ng pag-aalala ang tingin. Mabilis na tumayo si Carla nang makita siya at nagtanong kung ayos na ba siya. Matatag ang sagot ni Helena. Maayos ang takbo ng operasyon. Matatag na siya ngayon. Tinakpan ni Carla ang mukha ng kanyang mga kamay, nangingilid ang luha at paulit-ulit na nagpasalamat. Sinasabing hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung may nangyari sa kanya. Nagpakilala si Carla at sinabi, "Ako si Carla, kapitbahay niya. Matagal ko nang sinasamahan si Isidro." Tumango si Helena at sumagot na siya ang doktor na responsable sa operasyon. Nakahinga ng maluwag si Carla at natural na nagkomento, "Buti na lang naging masaya ang Pasko niya. Akala ko mas malakas siya dahil doon." Kumunot ang noo ni Helena at maingat na nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ipinaliwanag ni Carla, hindi iniisip ang magiging epekto ng sarili niyang mga salita. Sinabi niya sa akin kaninang umaga na ipinagdiwang niya ang Pasko kasama ang anak niya na sa wakas ay nagkaayos sila. Mabigat ang katahimikang sumunod. Huminga ng malalim si Helena at dahan-dahang sumagot, hindi niya ipinagdiwang ang Pasko kasama ang anak niya. Nalito si Carla at sinabi, "Pero iyon ang ikinuwento niya sa akin, sobrang saya ko pa naman." Umiling si Helena at mariing sinabi, hindi iyon nangyari. Nagpilit si Carla, tinanong kung sigurado siya at matatag na sumagot si Helena, "Sigurado ako, kasama ko si Mateo sa buong gabing iyon." Agad dumating ang pagkabigla at ilang segundo pa ang lumipas bago muling nakapagsalita si Carla. "Kung ganon, nagsinungaling siya," sabi niya. Basag ang boses. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para patuloy naming maihatid ng libre ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon na ito, hinihiling namin na isaalang-alang ninyong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Magkomento ng salitang "Maligayang Pasko" sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento, mula ron mas lumalim ang usapan. Sinimulang ikwento ni Carla ang lahat ng nalalaman niya, ang tahimik na pag-abandona, ang mga Paskong mag-isa, at ang pagtatangka ni Isidro na mapalapit muli sa anak noong taong iyon. Ikinuwento niya kung paano ito umalis nang maayos ang bihis, puno ng pag-asa, at kung paano ito bumalik na wasak, sinasabing ayaw niyang makaabala kaninuman. Pinakinggan ni Helena ang bawat salita, lalong tumitigas ang ekspresyon ng mukha, hanggang sa ikwento ni Carla ang pagbisita sa bahay ni Mateo
at ang dahan-dahang pagsara ng pinto sa harap ng matanda. Bumalik siyang tanga ng kawalan, sabi ni Carla. May matatag na tinig ng taong kailangang sabihin ang katotohanan. Naramdaman ni Helena ang buhol sa lalamunan at hirap na sumagot. Hindi kailanman ikinuwento ni Mateo sa akin ang alinman dito. Idinagdag ni Carla na noong umagang iyon, may lakas pa si Isidro na magsinungaling. Para hindi siya biguin, sinasabing naging maayos ang lahat. Hinaplos ni Helena ang mukha at may pigil na galit na sinabi, mas pinili niyang magsinungaling kaysa amining tinanggihan siya ng sarili niyang anak. Sumang-ayon si Carla at idinagdag na palaging sinisikap ni Isidro na protektahan ang anak kahit siya mismo ang labis na nasasaktan. Kitang-kita ang galit ni Helena. Sinabi niyang hindi niya matanggap ang ganoong pag-uugali, na hindi iyon simpleng kapabayaan kundi isang sinadyang pagpili. Binura niya ang sarili niyang ama mula sa buhay. Sabi niya, matatag ang boses. Sumagot si Carla na hindi kailanman nagsalita ng masama si Isidro tungkol sa anak kahit matapos ang lahat at palagi itong gumagawa ng mga dahilan upang ipaliwanag ang paglayo. Ipinihit ni Helena ang mga mata at pumikit ng ilang segundo bago sabihin, mas pinapalala lang niya ng lahat. Mula sa sandaling iyon, nagpasya si Helena na tutukan ang kaso. Pumasok siya sa silid kung saan dinadala si Isidro at humiling ng pahintulot na manatiling doktor na responsable sa kanyang paggaling. Nang magising si Isidro, groggy pa, dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata at nakilala ang paligid. Nang makita si Helena sa kanyang tabi, sinubukan niyang umayos sa kama at hirap na sinabi, hindi na po sana kayo nag-abala. Kalmadong sumagot si Helena, iginigiit ko. Mas pinagmasdan niya ito at tila nakilala, halatang naging tensyonado. Kayo po ay, panimula niya ngunit natigil. Inilayo ni Isidro ang tingin at marahang sinabi, pakiusap, huwag po ninyong sabihin ng anuman sa anak ko. Ayokong magdulot ng problema. Lumapit pa ng kaunti si Helena at walang pagtaas ng boses na sumagot. Alam ko na ang lahat. Pumikit si Isidro, nahihiya at pabulong na nagsabing, ayaw niyang mapahiya ang anak. Mariing tugon ni Helena, hindi kayo ang dapat nag-isip niyan. Muling idinilat ni Isidro ang mga mata na gulat at nanahimik. Maingat na hinawakan ni Helena ang kanyang kamay at sinabi, wala po kayong ginawang mali. Ang nangyari ay hindi ninyo kasalanan. Huminga ng malalim si Isidro at sumagot, gusto ko lang na maging masaya siya. Naramdaman ni Helena na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinanatili ang tindig at sinabi, ngayon ay magpapagaling kayo. Ang iba ay haharapin kung paano dapat. Doon sa tahimik na silid na yon, sa wakas ay nasabi ang katotohanan at wala nang magiging katulad ng dati. Sa mga sumunod na araw matapos ang operasyon, sinimulan ni Helena na dalawin si Isidro araw-araw kahit hindi siya naka-duty sa ospital. Palagi siyang dumarating ng maaga, humihila ng upuan papalapit sa kama at nagtatanong kung kumusta ang kanyang gabi. Si Isidro mahina pa ay sumasagot ng magalang at maingat na para bang natatakot siyang sumakop ng sobrang espasyo. Isang umaga, nabanggit niyang ayaw niyang maging pabigat at mariing sumagot si Helena. Hindi kayo pabigat. Nandito ako dahil gusto ko. Unti-unti ang palagi ang presensyang iyon ay nagsimulang magwasak sa kanyang pag-iingat at nagsimula siyang magsalita ng higit, magtiwala ng higit at tanggapin ang pag-aalaga ng walang pagkakasala. Isang mas tahimik na hapon, habang nakaupo si Carla sa kabilang panig ng silid, nagpasya si Helena na sabihin ang kailangang sabihin. Tumingin siya ng diretso kay Isidro at walang paligoy-ligoy na nagsalita. Alam ko ang kasinungalingang sinabi ni Mateo sa akin sa loob ng maraming taon. Alam ko kung paano kanya tinrato noong Pasko at alam kong ang mga huling taon mo ay ginugol sa pagiging binabaliwala. Sinubukan ni Isidro na humadlang, sinasabing ayaw niyang lumikha ng problema. Ngunit nagpatuloy si Helena, hindi ito paglikha ng problema, ito ay pagharap sa katotohanan. Ibinaba niya ang tingin at sumagot na hindi niya kailanman ginustong makita ang anak bilang masamang tao na palagi niyang sinubukang protektahan ito. Huminga ng malalim si Helena at sinabi, ang pagprotekta ay hindi maaaring mangahulugang pagbura sa sarili. Sumangayon si Carla, sinasabing palaging inuuna ni Isidro ang anak higit sa lahat.
Kahit siya mismo ang labis na nasasaktan, pagod ang tinig na sagot ni Isidro na iyon ang pagiging ama, na hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal kay Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Helena ang isang bagay na hindi niya inaasahang marinig. At iyon mismo ang nagpaunawa sa akin na hindi na ako maaaring manatiling kasal sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Isidro at sinubukan niyang sabihing ayaw niyang maging dahilan ng isang paghihiwalay. Ngunit malinaw ang tugon ni Helena. Hindi kayo ang dahilan. Ang dahilan ay kung sino ang pinili niyang maging. Sa mismong araw na iyon, lumabas si Helena mula sa silid at tinawagan si Mateo mula sa pasilyo. Nang sagutin niya ang tawag, naging diretso siya. Naka-admit sa ospital ang tatay mo. Sumailalim siya sa isang seryosong operasyon at kailangan mong pumunta rito ngayon. Nanahimik si Mateo ng ilang segundo at sumagot na nagtatrabaho siya, na hindi siya pwedeng umalis ng ganoon-ganoon. Pinutol siya ni Helena at sinabi, iniwan mo siya sa buhay niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, hindi mo gagamitin ang trabaho bilang dahilan. Tensyonado ang tinig ni Mateo nang sumagot, hindi ko naman hiniling na pumunta siya sa bahay ko. Mabilis na gumanti si Helena. At gayon pa man, pinahiya mo siya. Dumating si Mateo sa ospital bandang hapon, dahan-dahang naglalakad sa pasilyo at iniiwasang tumingin sa mga tao. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang ama na nakahiga, mas payat at mas marupok kaysa sa naaalala niya. Tumingin sa kanya si Isidro at simpleng sinabi, dumating ka. Tumango ng bahagya si Mateo at nagsabing nalaman niya ang nangyari. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sinubukan ni Isidro na sabihing ayos lang ang lahat, na hindi naman seryoso, ngunit naputol ang pangungusap sa kalagitnaan. Sumagot si Mateo na hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon, na ang buhay niya ay tumahak na sa ibang direksyon. Hindi napigilan ni Helena na nasa tabi ng kama. Tumingin siya kay Mateo at sinabi, hindi mo alam kung paano haharapin dahil pinili mong magkunwaring wala siya. Sinubukan ni Mateo na ipagtanggol ang sarili. Sinabing nagbuo siya ng isang mahirap na karera at kailangan niyang protektahan ang sarili mula sa nakaraan. Malamig ang tugon ni Helena. Hindi mo pinrotektahan ang sarili mo, binura mo siya. Yumuko si Mateo at sinabi na hindi niya kailanman ginustong saktan ng ama. Mahinang sumagot si Isidro, pero nasaktan mo. Hindi nagtagal ang pagbisita. Nanatiling nakatayo si Mateo. Malayo ang loob. Hindi hinawakan ng ama, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bago umalis, ibinulong niya na umaasa siyang gagaling ito. Tumugon si Isidro sa pamamagitan lamang ng isang mabagal na tango. Paglabas ni Mateo ng silid, sinundan siya ni Helena at hindi nagtataas ng boses sinabi, hihingi ako ng diborsyo. Huminto si Mateo sa pasilyo at tinanong kung seryoso siya. Sumagot si Helena, lubos. Hindi ko kayang makibahagi sa buhay. Kasama ang isang taong iniiwan ang sariling ama at nagsisinungaling tungkol dito. Nagpatuloy siya sinasabing dapat na siyang umalis sa bahay at ayaw na niyang makisama sa ganoong asal. Sinubukan ni Mateo na makipagtalo, sinabing nagpapalaki siya ng isyu at iyon ay usaping pampamilya. Matatag ang tugon ni Helena, ito ay tungkol sa pagkatao at ang pagkatao ay hindi maliit na usapin. Nanahimik si Mateo na pagtantong wala ng puwang para sa negosasyon. Tinapos ni Helena sa pagsasabing pag-uusapan nila ang mga detalye sa ibang pagkakataon. Ngunit tapos na ang desisyon. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik si Mateo sa ospital. Ipinagpalusot niya ang pagliban sa maiikling mensahe. Sinasabing kailangan niya ng panahon. Samantala, mas maayos ang naging paggaling ni Isidro, laging may Carla sa tabi at si Helena na dumadaan para dalawin siya. Isang umaga, sinabi ni Isidro na nakakaramdam siya ng pagkakasala sa nangyayari sa anak. Kalmadong sumagot si Helena. Hinaharap niya ang mga bunga ng sarili niyang mga pinili, hindi ito kasalanan ninyo. Dagdag ni Carla na hindi na siya kailanman mag-iisa, na marami talagang taong nagmamalasakit sa kanya. Tahimik na pinakinggan iyon ni Isidro at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maniwala. Tumingin siya kay Helena at sinabi, wala akong hinangad, kundi kapayapaan. Hawak ang kanyang kamay, sumagot si Helena. At iyon ang magkakaroon kayo ngayon. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, unti-unting naramdaman ni Mateo ang tunay na bigat ng kanyang ginawa
Napagtantong ang distansyang ipinataw niya sa ama ay bumabalik ngayon sa kanya, nagbubukas ng isang kawalan na hindi kayang punan ng anumang halaga ng pera. Makalipas ang ilang panahon, nagigising si Mateo araw-araw sa isang maliit na inuupahang bahay, tahimik at malayo sa lahat ng dati niyang mayroon. Napakasimple ng lugar para sa isang taong dating napapaligiran ng ginhawa, ngunit iyon ang pinili niya upang hindi na kailangang dumaan sa pamilyar na mga pasilyo ni makarinig ng mga usap-usapan sa dating ospital. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang mas maliit na klinika na may mas kaunting mga kagamitan at mas mababang prestihiyo. Inaalagaan ang mga pasyenteng kakaunti ang alam tungkol sa kanyang nakaraan. Isang karaniwang umaga, habang naghahanda siyang umalis, tiningnan niya ang walang lamang cellphone at ibinulong sa sarili. Ito ang gusto ko, ang mapalayo sa lahat. Pati sa kanya, tumunog na huwad ang pangungusap. Sa daan patungo sa trabaho, naalala ni Mateo ang mga desisyong ginawa niya. Nang malamig ang loob, ang paraan ng pagsara niya ng pinto sa sariling ama at ang komportabling katahimikang itinayo niya sa paligid ng sarili niyang kwento. Sa isang pahinga sa klinika, may kasamahang nagkomento tungkol sa pamilya at mga pagdiriwang. At malabo ang naging sagot ni Mateo, sinabing mas gusto niyang huwag pag-usapan iyon. Nang mapag-isa, naupo siya at mahina niyang sinabi, "Binura ko ang lahat sa pag-aakalang mapoprotektahan ako nito." Ang imahe ng ama na nakatayo sa pinto, hawak ang regalo, ay bumabalik tuwing sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na wala siyang pinagsisisihan. Sa gabi, pagdating sa bahay, ganap ang katahimikan. Si Mateo ang naghahanda ng sarili niyang pagkain, kumakain ng walang pagmamadali at walang kausap, at kung minsan ay nagsasalita mag-isa upang punan ang kawalan. Sa isa sa mga gabing iyon, kinuha niya ang telepono at muntik nang tumawag sa isang tao, ngunit umatras bago pa matapos ang numero. Nakatingin sa pader, sinabi niya, may mga bagay na hindi na naaayos ng huling hingi ng tawad. Alam niyang ang paglayong ipinataw niya sa ama ay ngayon ay nakikita sa sarili niyang pag-iisa at na ang pera at titulo ay hindi kailanman naging sapat na kapalit ng kanyang itinaboy. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, muling nagkaroon ng buhay ang simpleng bahay ni Isidro. Sapat na ang kanyang paggaling upang makalakad sa sala, maghanda ng kape at magbukas ng mga bintana ng maaga. Madalas na siyang dalawin ni Helena. Laging dumarating bandang hapon, may dalang supot ng pagkain at nagtatanong kung kumusta ang pakiramdam niya. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, sinabi ni Isidro na hindi niya alam kung paano pasasalamatan ang lahat ng iyon at natural na sumagot si Helena. Sobra na ang nagawa ninyo para sa mga hindi marunong gumanti. Umiling si Isidro at sinabing iniisip pa rin niya ang anak araw-araw. Ngunit natututo na siyang tanggapin ang mga bagay na hindi niya mababago. Patuloy na naroon si Carla. Pumapasok ng walang formalidad, nagtatanong kung kumain na ba siya at kung may kailangan. Dumadalaw din si Teresa tuwing may pagkakataon, may dalang mga simpleng panghimagas at nauupo upang makipagkwentuhan. Isang tahimik na hapon, habang nagkakape silang magkakasama, sinabi ni Carla, nagkaroon na ulit ng tunog ang bahay na ito. Ngumiti si Isidro at sumagot, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na hindi lang sariling isip ang naririnig. Tahimik na pinagmamasdan ni Helena ang tagpong iyon. Napagtatantong mayroong isang bagay doon na hindi kailanman umiral sa malaking bahay na tinirhan niya sa loob ng maraming taon. Sa isa sa mga hapon na iyon, tumingin si Isidro kay Helena at buong katapatang nagsabi, hindi ko kailanman inakala na may gagawa para sa akin ng tulad ng ginagawa mo ngayon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Helena. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Sinabi ni Isidro na pakiramdam niya ay kakaiba pa rin ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa kanya at naging matatag ang sagot ni Helena. Hindi ito limos, ito ay pag-aalaga. Sumang-ayon si Carla, sinasabing si Isidro ay laging nag-aalaga sa lahat at ngayon ay siya naman ang dapat alagaan. Huminga ng malalim si Isidro at sumagot, marahil ay masyado akong nagtagal sa paniniwalang kailangan kong magdusa ng tahimik. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nabawi ni Isidro ang isang bagay na matagal na niyang nawala, ang pakiramdam ng pagiging kabilang.
Hindi na nag-iisa ang mga pagkain, ang mga hapon ay napuno ng usapan, at ang mga Pasko ay hindi na lamang isang masakit na alaala. Isang gabi habang nagliligpit ng mga pinggan, sinabi niya kay Carla, "Mahal ko pa rin ang anak ko, ngunit natutunan kong ang pagmamahal ay hindi dapat ipinagmamakaawa." Sumagot si Carla na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at ngayon ay karapat-dapat na siya sa kapayapaan. Si Mateo naman, sa kabilang banda, ay pasan ang bigat ng bawat pagpili na parang isang palagiang anino. Sa isang mahirap na konsultasyon, nang marinig niya ang isang pasyente na magsalita tungkol sa ama, nakaramdam siya ng biglaang kirot sa dibdib at kinailangan niyang lumabas ng silid sa loob ng ilang minuto. Sa banyo ng klinika, ipinatong niya ang mga kamay sa lababo at sinabi sa sariling refleksyon, "Inakala kong ang pagputol ng mga ugnayan ay magpapalakas sa akin, ngunit iniwan lamang akong hungkag." Alam niyang hindi na babalik ang dating asawa. Alam niyang ang ama ay nakatagpo ng suporta sa ibang mga tao, at alam niyang ang distansyang nilikha niya ngayon ay hindi na mababawi. Isang gabi mag-isa sa inuupahang bahay, binuksan ni Mateo ang isang drawer at natagpuan ang kopya ng lumang litrato na itinago niya nang walang lakas ng loob na itapon. Matagal niyang tinitigan ang imahe at marahang nagsabi, "Nakarating ako rito dahil sa iyo." Ngunit huli na ang mga salitang iyon. Muli niyang itinago ang litrato at pinatay ang ilaw, tinatanggap na may mga pagkawala na hindi dumarating ng biglaan, kundi unti-unting naiipon hanggang wala nang matira kundi pagsisisi. Nagtatapos ang kwento sa dalawang magkaibang landas. Sa isang simpleng bahay, nagpatuloy si Isidro na napapalibutan ng pag-aalaga, paggalang at pagmamahal, natutuklasan na ang pamilya ay maaari ring buuin sa labas ng ugnayang dugo. Sa kabila nito, nagpatuloy si Mateo na mag-isa, namumuhay kasama ang bigat ng sariling mga desisyon at huli nang naunawaan na ang paghamak at kasinungalingan ay hindi lamang sumisira sa iniiwan, kundi lalo na sa pumipiling mang-iwan. Hindi na muling kinapos sa pagmamahal ang tahanan ni Isidro habang si Mateo ay nanatiling malayo. Walang kakayahang ituwid ang mismong bagay na siya ang pumiling sirain. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumilitaw na ngayon mismo sa iyong screen. Kailangan mo lamang i-click upang mapanood. Sa isang mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa wakas. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyo, iwan ang iyong subscription. Malaki ang naitutulong nito upang patuloy kaming makapagdala ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaaring tila maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring pagpapalaganap ng pag-asa. Nais naming batiin ang lahat ng isang maligayang Pasko at isang masaganang bagong taon.